Nagsimula bilang sideline lang sa kanilang bahay taong 2012, pero ngayon ay isa na sila sa pinakamalaki at pinaka-high-tech na factory na gumagawa ng ube halaya at ube jam sa Pinas. Kamusta po kayo? Ako po si Ralph Pineda, ang owner ng Bren Rafael's Ube Jam and Halaya. Nagsimula ang Bren Rafael sa isang munting tahanan lang. Ginawa naming sideline ng aking asawa way back 2012, but natigil ito ng maraming taon. Pero nung 2024 at nakita kami ng mga technology and machines na makakatulong sa pagluluto at mas mapapadali yung manpower, inumpisahan namin gawin itong negosyo at i-formalize at i-open sa public nitong March 2025. Bukod nga sa masarap, malinis at quality ang pagkakagawa, ay buong pusong pinagmamalaki nila na ang produkto nila ay 100% all natural, no preservatives added, and no extenders. Ang may pagmamalaki namin sa aming produkto, ito ay all natural. Wala kaming extenders, wala kaming preservatives. And also, yung kalinisan ng aming paggawa ng aming produkto. Kaya naman, sa bawat bili mo ng produkto nila ay talaga sulit ang binayad mo. Simula sa mga ube nga na isa-isang masusing pinipili, hinuhugasan ng maigi gamit ang pressure water, ini-steam ng ilang minuto at pagkatapos nga niyan ay pinipili ulit kung pasado sa standard na quality bago nila balatan isa-isa. At pagkatapos nga balatan ay dadali na dito sa grinding area at pagkatapos nga mag-grind ay dadali na dito sa mixing area para ilagay na ang iba't ibang ingredients. Dito nga ay machine na rin ang ginagamit nila sa paghahalo, kaya naman mas pinadali at mas marami na nga ang kanilang nagagawa kumpara sa tradisyon na mano-mano. At pagkatapos nga mahalo lahat ng ingredients ay lulutuin na yan dito sa napakalaking parang time machine ng mga ilang oras, at pagkaluto ay isa-isa na nga chine-check ang mga quality bago i-seal at saka naman dadalhin sa kanilang mga branch para itinda. Ang mga produkto po namin ay ube jam at ube halaya. So meron kaming dalawang variations, ito yung smooth and tidbits. Ang smooth version namin, ito yung pinong-pino, yung jam and halaya. Yung tidbits naman, meron itong mga konting granules ng ube. Ang bestseller namin dito is yung ube halaya dahil maraming mga consumers na hindi masyadong gusto sa katamisan. So, yung halaya namin is tamang-tama lang ang timpla. Sa ngayon, meron kaming dalawang branches dito sa Antipolo. Isa sa Marigman at yung isa sa may Cathedral malapit sa Antipolo Church. From 9 a.m. up to 6 p.m. open po kami everyday. So sa mga gusto mag-walk-in, feel free to visit our branches. And sa mga gusto ng mga online orders, pwede kayong magpa-book through Lalamove. And open na rin kami for Food Panda. And soon for Grab delivery, magiging open na rin po tayo dyan. Sa mga gustong mag-resellers and distributors, so message lang po kayo sa aming Facebook page and we'll accommodate your messages and offer you the best packages. Ang goal ng Bren Rafael's is makilala sa buong mundo na maghatid ng Filipino heritage na pagkain, which is isa nga is yung ube. All natural and no preservatives and walang extenders. So yung mga ka-food trip guys, nandito tayo ngayon sa San Jose, Antipolo para bisitahin ang isang napakalaking factory ng gawaan ng mga ube. At dito guys, magpapa-tour tayo kung paano ginagawa ba yung mga ube na yan. Isa to sa mga quality na ube jam and ube halaya na matitikman nyo. So dito pala yung ginagawa. Katok tayo, tara. Tao po. Ayun. Hello sir. Magandang magandang hapon po. Sir. Sir, ano pong name niya sir? Ralph Pineda, sir. Ayan, si Sir Ralph pala ang owner nitong, anong pangalan nito, sir? Bren Rafael's. Bren Rafael. So, sir, napakaganda naman, sir, ng showroom nyo. Showroom ng sasakyan ba ito, sir? Ay, joke lang. Komisari pala. So, sir, pwede mo ba akong itur saglit dyan ang mabilisan lang kung paano yung proseso ng paggawa ng ube jam and ube halaya? Tuloy tayo, sir. So, ito, sir, bagong-bago lang, sir. Yes, sir. So, sir, saan po ba yung unang procedure ng ating paggawa ng ube halaya and ube jam? Dito sir nagsisimula sa mga raw ube. So maingat naming pinipili yung mga quality ng ubeng lulutuin namin. Napakadami nito sir, no? So ano to sir, everyday kayo sinusuplayan nito sir from ano sir, saan galing probinsya ba yan? Usually sir, weekly kami dinidelivera sa iba't ibang panig pa ng Pilipinas. So meron tayong galing Isabela, may galing Davao, may galing Laguna, and Batangas. So, iba-ibang probinsya pala talaga, probinsya to, sir. So, may mga contact na talaga kayo sa mga farmers, sir. Yes, sir. Direct kayo.
Yes, sir. Tsaka guys, makikita nyo, nakapaleta yung mga ubi nila. Hindi sila naka-direct sa sahig para maiwasan natin yung cross-contamination. Tama ba, sir? Tama, sir. Opo. Ayun nga, para may... So, ayan lahat guys. Ito yung from, galing sa mga farmers, inani. Ito talaga, sir, yung galing pa doon na madudumi pa. Para Yes, may sir. mga galing pang lupa. Yes, sir. May mga lupa-lupa siya, sir. Oh, and after nan, sir, pinipili nyo pa ba dyan, sir? Yes, sir. Oo, dun sa washing area, after may slice, pipiliin pa namin doon yung talagang kailangan lang natin na So, ibig sabihin, variety. sir, hindi pa lahat yan. May mga nire-reject pa kayo, Yes, no? sir. Opo. And after nito, sir, dito na tayo sa... After, sir, dito tayo sa washing area naman. So, initially, sir, para matanggal yung mga lupa-lupa at putik-putik, ginagamitan namin siya ng pressure washer. Oo. Para Ayan. mas malinis na yung ubi natin at matanggal yung mga lupa-lupa. So, talagang tanggal to. Alam ko, pwede itong pang-car wash, sir, no? Usually, yan talaga ginagamit pang Ayan, car guys, wash. so kung makikita nyo, pressurized talaga yung kanilang panlinis dito. Buti, sir, hindi naman nasisira yung Hindi naman. ube. May tamang pressure lang. Yes, sir. So, after nito, sir, malinis dito, saan naman After tayo? nyan, sir, ihihiwain namin siya. Dito na rin, sir, inihiwa. Pagkahiwa niyan, diyan namin pipiliin yung tamang size, tamang quality ng ube bago natin iisalang sa steaming. Ganyan pala yung proseso, kaya nagiging quality talaga. Lalo na sa brands, Rafaels. And then, sir, dito na yung next natin. Yes, sir. So, dito naman, sir, yung ating Steaming and peeling area. So, diyan natin pakukuluan yung nahugasang ube and babalatan. Anong una, sir? Steaming or nagpagbabalat? Steaming muna tayo. Steaming muna para lumambot, no? Yes, correct. Usually, sir, mga ilang minutes yan ini-steam? Mga 1 hour. Matagal din pala, no? So, meron din kayong steamer dyan na... Yes, oo. Parang Yun, sir. napapansin ko, sir, mga quality yung mga ginagamit nyo, mga high-tech na mga machine, no? Nag-invest talaga kayo. Yes, so ininvestan namin siya ng mga equipment para mas mapadali yung proseso. So, ayan guys, nakikita nyo, naka-hairnet, naka-face mask, naka-gloves yung ating mga nagbabalat. Nakakailan sila sa isang araw, sir? Per batch namin, sir, na 100 kilos eh. So, minsan nagdadalawang batches kami. So, mga per day, kaya namin mga 2 to 300 kilos. Dami, no? So, yun guys, ready talaga sila, sir, dito, no? And then, ang next natin ay itong mixing area naman. So, dito sa mixing area, dito na, sir, yung ginagrind. Yes, dito natin i-grind yung mga ube. Apa. And then, imimix natin yung mga gatas. And then, yung other recipe natin. And after ng mixing area, sir, dito na tayo sa Cooking. cooking area. Usually, sir, gaano katagal ang luto ng isang ube? Sa isang batch, yung ganyang kalaki, tumatagal kami ng mga 1 hour and 30 minutes para lutuin yung isang batch. Oo. Nakita nyo guys yung kanilang parang time machine yan, sir, no? Para tayong pupunta sa ibang sa ibang panahon pag pumunta ka dito. Time machine, spaceship, ang dami. And then after ng cooking area, sir, dito na tayo sa Dito na tayo sa packaging area. packaging area. Ayan. So dito na tayo sa packaging. So dito na, sir, yung finished product. Yes, so after maluto, papalamigin natin siya bago natin siya babalutin. So after ng finished product, doon na, sir, dinadala to sa mga branch nyo. Sa mga stores and then dun sa mga umu-order ng mga bulk. Ayun, sa mga order ng mga branch. So, sir, salamat sa maiksing tour dito sa inyong factory, sir. Maraming salamat and more power po sa business nyo, sir. Salamat. Thank you, sir, sa pagbisita. So yung mga ka-food trip guys, nandito na nga tayo ngayon sa branch ng Brands Rafael dito sa Marigman. At tara, tingnan natin, order tayo ng kanilang mga produkto dito. Ma'am, balita ko meron kayo dito pre-taste. Totoo ba yun? Sir, meron. So pag bago bumili, pinapatikim nyo muna. Yes po, lalo po yung mga new customers. New customer, no? So ako, bago lang ako, ma'am. Paano ba to, ma'am? Ito po yung ube jam namin. Ito, ma'am, may mari tayo dito, ma'am. Hindi, siya lang. Ubi jam, ito yung palaman Best dito sa partner cracker po siya natin. sa crackers. Ayan. Try nyo po. Ito So po yung ito ay jam with tidbits po. with tidbits. So makikita natin guys, meron siyang mga tidbits ng ube, no? Hindi siya yung pinong-pino yung pagkaano. So guys, tikman natin. So free taste natin, first try natin yung kanilang jam na tidbits. So tikman natin. Yung tidbits guys, parang may masasalat ka ng konti sa dila mo ng mga tidbits nga ng ube. And then hindi siya ganun katamis guys.
Perfect siya palaman sa cracker. Ang sarap niya. Pero tingin ko bagay dito sa ibang bread. Katulad ng mga tasty or pandesal. Tapos sasama mo ng kape. Ang sarap nito. Tikman naman natin yung ube halaya nila. So next naman, ano naman ito ma'am, yung titikman natin? Yung ube halaya smooth po. Yung pino naman po siya. Pino naman. Pero may Okay. variant din to sir na may with tidbits. So ito pino, ayan makikita natin. Ube halaya, ayan guys oh. Medyo ano siya ma'am. Po yung Wala kang consistency. makikita mga tidbits Apo. no, purong-puro. Tikman natin. Ito yung dessert na hindi nakakaumay guys. Parang the more na kinakain mo siya, parang hahanap-hanapin mo pa. Pwede pa bang isang ganun, ma'am? Hindi, ma'am, order na lang ako. So, yung mga ka-food trip ito, guys, umorder na nga tayo nung kanilang, eto, bali, tatlo yung in-order natin, yung available sa kanila ngayon. So, ito yung ube jam with tidbits, 300 grams, 299 pesos. And then, ito naman yung ube jam with tidbits din na 500 grams naman for only 499 pesos lang. And then guys, yung kanilang ube halaya, ang ganda ng packaging, oh. Ang ganda ng packaging ng halaya nila. So, napaka-quality talaga. Packaging pala makikita mo kung gaano ka-quality. And then, buksan natin yan. Kaya, pagbukas mo guys, meron pa siyang, ayun oh, grabe naman yan. Naka-tupperware pa. And then, naka-seal siya tapos tinitier lang yun sa gilid. Ayan. So, ito na yung ating ube halaya. So, 379 lang yung ganito. First bite. Ang sarap niya, guys. Iba talaga yung quality nila dito kasi no preservative, all natural. Talagang purong ube lang yung ginagamit nila. And then, ano, ang ganda ng texture. Ayan, tingnan mo pag ginanon mo. Ayan, no? Panalo, guys. Manulit natin. Parang kaya kong ubusin yung isang ganito. Isang kainan. Parang wala din siyang sugar, kaya hindi siya nakakaumay. Ganun yung ano niya, lasa niya. Ubing-ubi talaga. Purong-purong ube. Ayan. 379 pesos lang. Ang sarap. So ito naman guys yung kanilang ube jam. Ayan. No preservative, all naturals. Ayan. Grabe naman. Ang sarap ipalaman sa tinapay. So kung naghanap kayo ng healthy na palaman sa tinapay guys, try nyo na itong ano, Brent's Raphael ube jam. Sarap talaga. Panalo. So yun lang mga ka-food trip. Order na kayo dito. Thank you.